Hi! Pag-uusapan natin for today's video is about perimenopause symptoms or baka pwede niyo akong tulungan na ma-identify if perimenopause symptoms ba yung nararamdaman ko. So, actually, I'm already turning 43 this year. Thank you, Lord! Kasabay niyan is yung mga hindi hindi ko hindi normal sa akin na pakiramdam. Like, before kasi, walang ganon. So, hindi ko lang sure kung entering na tayo doon sa pinakamasayang stage ng 40s ng isang babae. Okay. So, yung ilan dito is I hope na mabigyan ako ng linaw about this. So, some of it is yung brain fog, syempre, kasi nga maraming tayong iniisip, nakakalimot-limot tayo. Minsan sa mga videos ko, if mapapansin nyo, ang bagal ko magsalita or naghahang ako as in waiting for the next, kung ano yung sasabihin ko. Ganyan. So, brain fog, and then yung headaches ko, though before naman kasi pag nasa-stress talaga ako, yung headaches ko, andyan eh. Pero, dito, siguro stress nga to kasi hanggang sa ulo. Tapos minsan umabot sa likod. And then yung back pain ko, syempre sa pagod na rin siguro din yun. Tapos, nagiging clumsy ako lately. Like, hindi ba naman intention na bitawan minsan yung mga bagay-bagay or nababangga minsan yung mga ibang mga bagay-bagay, ganun. Hindi mo siya sinasadya. So, yung mga ganun. And then, madali akong mapagod. Tapos minsan, dahil madali akong mapagod, feeling ko, hindi ko naman siya masasabing madali, super daling mapagod. Parang, in a day, lumipas na yung ilang oras before ako parang feeling ko sobrang exhausted na ako. So, madami naman ako nagawa nun. Like, okay, so yung lakas ko is hindi na siya katulad ng mga 20s, 30s natin. Kahit nung mga late 30s ako, okay na okay ako. Wala akong nararamdaman na ganun. And then, yung digestion natin, yung panunaw natin, isang concern din natin yun. Minsan yung mga joint pains, yung talagang ramdam mong masakit yun siya. Kaya nga ngayon ako collagen ako eh. So, I hope na, I think like it's helping naman. Tapos, yung sa period ko, sa ngayon, iba na yung color. I mean, like, mas dark siya, ganun. Tapos, minsan, mas mahaba siya than the usual. Ganun. Tapos, sa naman, sa isang part naman yung constipation ko. Lately, struggle ko yun siya, constipation. Siya, ayun. And then, yun nga, minsan yung kaba ko, nag-i-anxious ako, ganun. Madaming, ewan ko, bigla na lang may mga nagpa-pop up na sa out of nowhere. Tapos minsan bigla ka na lang kakabahan, no? Though, hindi ko rin masasabi kung bakit gada siya ganun. Hindi ko gets eh kung talagang part talaga siya ng pag-age, pero yung hormones ko ngayon kasi yun nga, kapag magkakaroon ako sobrang sakit niya, ganon. Tapos minsan may mga discharge tayo na supposedly meron na talaga ako matagal ng schedule for my IV ultrasound, pero IV ba? Ano tawag doon? Hala, nakalimutan ko. Meron siyang trans-V ultrasound, hindi siya IV. Ano ba yun? Pero hindi ko pa siya napapagawa kasi dahil nga medyo kailangan natin ng support ng husband dyan kasi nga sakit siya eh. So hindi pa siya napapagawa, pero may mga discharge tayo na medyo kailangan talaga mapacheck through trans-V. ultrasound. Ayun, and
may mga concerns ako na ayoko kasing i-declare, ayoko siyang sabihin, pero I'm praying na, kasi ako kapag nagkakaroon talaga ako, kahit yung early, kahit yung bata ako, talaga masakit ang puson ko. Uma-absent ako, talagang, pinapawisan ako malamig, sakit na talaga. Kahit nung bago ko mag-asawa, tas bago ko magkaanak, ng mga ganda kong struggle. Kaya nga, nagpipray ko na yung hormones ko talaga maayos siya, makorek siya, ganun. Kasi ang babae, mga ganyan. So, I'm praying na sana kung mag-enter man tayo dun sa stage of peri, I hope na hindi ako masyadong mahirapan. Dati kasi may mga, ang init ng likod ko, may mga ganun ako. Hindi ko alam kung minsan nasa stress ba ako. Pero sobrang init ng likod ko, tapos sumakit siya hanggang. Pero hindi naman ako yung tipong napawisan talaga ng sinasabi nilang basang-basa ng pawis sa madaling araw. Hindi. Tapos ang isa sa concern ko is yung likod ko nga lagi siyang, pag nagsasalita ako, tumutunog eh. Yung aking likod, yung aking mga paa, ngayon, yung aking likod is masakit talaga siya. Narinig niyo ba yung tumutunog sa bibig ko? Anyway, di ba, So, okay, so, ano bang ginagawa natin when we experience such thing as this? Kailangan ng pahinga. Alam mo ngayon, kung may mga bagay akong gustong gawin, like before, ngayon, mas gusto ko na lang siyang ipahinga, ipamasahe, itulog, ganun. Kasi nga, nafe-feel ko na talaga yung pagod, no? Minsan mga gusto ka pang gawin, tas di mo na siya magawa kasi nga, parang physically, pagod ka na din. Mga ganun na. Tas yung buhok ko, ayan siya, oh. Ewan ko, kung ano masasabi ko sa buhok ko. Nagdadry siya. Parang wala na rin siya. Hindi siya masyadong happy, Pero sa kabila ng lahat ng to, I am grateful to the Lord. Dahil unang-una buhay ako. Pangalawa, nakakawiwi ako ng maayos. Kasi matubig akong tao. Matubig talaga ako. Siguro nakaka2 litro sa isang araw more. Tapos, although constipated ako, ganun, nakakabawas. These are little things na sa ibang tao, wala yan. It's normal for them. But for me, since na-experience ko na before yung mga struggle ko sa ganito, I am grateful to the Lord. Talaga, everyday yung nakakakain ako, simple things like nakakapagpahinga ako. I'm just really grateful sa Panginoon. And I'm thankful for the strength every day. At praying na magawa ko talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Kasi, kung may gusto man tayo ma-please, siya lang talaga yun. Ang Lord lang talaga yun. So, kayo, ano yung mga experiences nyo if you're entering the same age na natin, everybody? Ano ba? Is it, ako lang ba yun? Normal ba yun? Siyempre, kumbaga gusto natin minsan ng katsikahan sa mga gantong bagay kasi kuha tayo ng mga tips kung ano gagawin. Pero pinaka masayang part dito is yung nakakapagpahinga ka din na in a way, nakaka-rest ka talaga, na yun ang sinasabi ng katawan mo na wag masyado magpagod, magsipag, kasi it's important na meron ka talagang time for yourself to rest. Ganun. Yun lang. So, comment nyo naman dyan sa baba. How are you today? God bless po, everyone.